Gitawag nato si Kristo nga maayong magbalantay kay iyatang giluwas gikan sa kamot sa yawa. Pero ang yawa kay siya may dautan dinhis kalibutan, dili mo surrender. Maunang bisan pag giluwas na ta gikan sa iyang kamot, kabuuton gyapon ta siyawa para mabalik ngadto niya. Nya kung magkumpiyansa ta, matud pa ni Kristo, maagaw gyud ta. Nya unsaon man aron dili ta maagaw sa yawa, kakuan mo anang agaw? Snatched or stolen. Makawat ba? Kanagong gagkupot kag bag, nya labnihon sa kawatan, giagaw ang imong bag. Nasa na ka ng imong agaw-agaw. Agaw-agaw. Manag-agaw. Agaw. Pero kanang agaw, snatched. Ana, gilingi ako no, imong tupad. Ing na, wa pa ka naagaw. Mungutan abay, na wa pa ka naagaw. Sa Team Marcos o Team Duterte karon, kinsa Manila ang naa sa turil sa maayong magbalantay o kinsa Manila ang naagaw na yawa? Kadtong naagaw sa yawa, di na to butaran. Kadtong naas turil sa Ginoo, kung naaman, mo'y atong butaran, ugma. Ngilingay mong tupad, yung na naglista na ka? Yung na kano ba? Yung na nakailinista? O gwagan kay gilista karon, posible maagaw ka. Maagaw yun ka. Kaya nga naman, diktaran raman ka ng mga tingog des palibot, nga dili na tingog sa Ginoo. Nagdungan-dungan o himog eleksyon ang atong simbahang Katoliko o ang atong nasod karon sa midterm elections. Niadtong May 8, naka-elektag bagong Santo Papa, si Cardinal Robert Prevost, taga Chicago, niya Agustinian, o kaning American. First American na Santo Papa na elected. Nigasto ba sila kwarta? Nigasto pero dili gikan sa bulsa ni Cardinal Prevost. Nangumpanya ba sila? Wasad. Nagtigom ra ang 133 ka mga cardinals, nya wa sila communication to outside world during those days sa conclave. Nagampo sila. Magampo sa sila, nya human butasyon. Nya nibulhot ang aso, itom ang aso dito sa Sistine Chapel. Wa pa sila kapili. Kay ang timailhan nga nakapili na, muputi ang aso. Ambot kapila to ni itom ang aso, kausar man tingali, pag ikaduha, ni puti man dayon. Pag di sila kapili, di kabot og 2/3, wa sila napilian, nagipili sa 2/3 of their number, magampo na sad sila. Pero way kumpanyahay. Magampo na sad, mangayo sa Holy Spirit og lamdag, nya butasyon na sad. Og di gyapon kaabot og 2/3, wa gyapon napilian sa 2/3. Ilan na sa tong sunogon, itom na sad nga aso. Nya ampo na sad. Ana, kita sa atong nasod, unsa may atong style, inigpili. Naay kumilik. Haron mo gawas ang kamatuoran, naay kumilik nga naghimo og election code. Og sundo na siya, mugawas gyud ang kamatuoran, more or less. Ang ato sang simbahan, doon na sad sila'y electoral process aron mugawas ang kamatuoran. Kay ang maayong magbalantay
kana man gyung tao nga nagpuyo sa kamatuoran dili ng mga bakakon. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang atong unang magbalantay ang mga apostoles sunod ni Kristo, sila si San Pedro, San Pablo ug uban pa, gipanglutos sila sa mga taong bakakon nga nagkupot og mga gahom. Pero si San Pablo, Barnabas, lig-on kay silag baruganan nga niingon, padayon mi, itaktak namo ang abog sa among tiil. Kamo wa mo maminaw sa pulong sa Ginoo, biyaan mo namo adto mis mga hintil or mga pagano, og nalipay sad ang mga pagano sama nato, kay kita diayng tanan giofiran sa Ginoo nga panood mo sa among turil. Pero ang unang requirement, mamati gyud ta sa tingog sa Ginoo. Muna diri sa ato ebanghelyo ningon, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing nakarong eleksyon na kinsang tingog imong gipamati. Kinsang tingog. Sa akong nahibaw-an, wala naman ko nibasa karos bag-o nga omnibus election code, pero nagtuo ko nga momao ra gyapon nalay ginagmayng adjustment tungod aning atong counting mura nagkuan siya ba kanang machine ang counting, pero ang ubang mga principles mao gyapon. Ang gisintro gyud nga babagan sa atong kumilik kana gyung panikas panahon sa eleksyon. Og ang duha ka main nga panikas kana gyung vote buying og dagdag bawas kanang adjuston ang resulta. Ang vote buying kanang dili manghatag og kwarta ang kandidato. Wa bay nang hatag og kwarta? Gahapon na ako'y misa mga alas 3 sa hapon, igawas ko mga alas 2 pasado. Pag-agi na ko diha sa may kugon, di hapit kaagi. Purting daghanang tao, purting motor. Multika motor gyud galabi. Banig ang motor nga to. Ngano maning purti maning daghanang tao na itari, nagsagaron motor or suyo usahay. Wa padir naay panghatag og diha naay balay diha nga naay gamayng gate nga giablihan nya naay tent dito sulod. Sus murag yung mga lampinig dito gahuot. Apil na tong galisod og lakaw. Ana ito. Ana. Unsa may gipanghatag ato? Ambot lang. Wa man ko na naog. Una-una sa ta ko moapil dito. Nya pag-abot na mo dito sa poblasyon, unahan na ng Grand Mall, huot na sa gayo. Perti gyapong motor. Mao gyapon, nagyapon dito yung lugar nga murag giablihan lagamay, gahuot gyapon mga tao dito. Kay naa ko noy gipanghatag. Nya misa ko dito, dapit sa may Wigis, dito man ang misa. Pag human naman ko misa Cebu City, di mo diretso mi ngadto sa padong na lang miagi lang mi ngadto sa Tarman. Dugay kay mi nakalusot anang Grand Mall kay porting huota tungod lagi atong naa dihay nang hatag. Pag abot na namo ngadto, ay salamat taon tuloy-tuloy na. Abot atong may Petron katong iskina padong ato liko sa Amara. Huot na masad kayo. Dito na sa di ay nanghatag di ay maog yapon pormaha. Ana, perting huota. First time in my life nga 2 days before sa election na ay manghatag. Semblance of vote buying mana. Gani gipahunong sa atong kumilik kadtong tag 20 ang kilos bugas dinis ato kay basin unyag maaan nga vote buying. Nya kadto, unsa man to? Nya ningon sa tong akong kuyog nga driver, ay kani pa der dinhira ni pero tuam sa dito sa amo, tuam sa dito. Ambot og hain pa kay dunay nang hatag. Ilingi ay mong tupad na niapil ka ato. Lingi ba?
Naong ana, basing liut-ut na dito. O nakadawat siya kong text, pipila ka text, pader, dito na ka. Naku, uy, nanghagad pa. Uy, Ginoo ko. Unsa kay dangatan aning eleksyon na. Harap-harapan naman sa una, kuan raman to, ryumor-ryumor raman nga, kinamangay ko no, kanang 3 days, 2 days, kay pahunongo naman ang kumpanya. Kanusaan ni Honong ang campaign? Officially. Hawa ko kibaw. Pero basta few days before sa election, honong na ng campaign. Mingon na sila, kamang na. Di na campaign, kamang. Pero ako kakitag nagkamang-kamang sa una. Karon dili, kamang. Public. Public. Lambot lang. O kung say justification anis kumilik. Ang second, kaning dagdag bawas. Kanang adjason sa kumilik ang result kuno. Kuno. First time nga naa sa social media, nakita na nato nga dunay nagrally 3 days, 2 days ago, or gahapon, dunay nagrally dito sa atubangan gyud sa Kumilik, dito sa Intramuros, sa main office, pinanguluhan nila ni Attorney Glenn Chong. Og ilag yung gi-public og declare nga ang Kumilik tikasan. Nga naay anomalya ang Kumilik. O gi-public o declare dito ni Attorney Glenn Chong nga gi-accuse niya ang Kumilik nga naay daghang anomalya. O gusto siya nga ikihas siya sa Kumilik aron mag-abot sila sa korte o magyagyagay sila sa ilang ebidensya. O iyang sulti dito na sa social media. Sugod man ting ito 2011 niyang siging monitor kay advocacy man na siya for clean and honest election nga naagi daghang tikas labi na gyud sa 2016, 2019, 2022 nga elections kuno. Og iyang gi-challenge ang Kumilik. First time ni nga gi-challenge kanaog mo diha, gawas mo dire, mag-atubang ta, ikiha ko ninyo. Wa pa jud kuno nikiha niya. Ambot ka karong after election naaba ka. Posible ba nga way nikiha tungod kay tinuod ang iyang gihuptan nga kamatuoran? Question mark ni. Mo nang ang kiha ni Glenn, ang accusation ni Attorney Glenn Chong dagdag bawas nga modawat kuno og bayad ang Kumilik. Pagkasubo palandongon. Mo nang akong hangyo karon nato magampo ta. Nakaingon ko unsa kay mahimong resulta nining atong midterm elections ug sa sunod pang mga elections kung karon makita na nato in public ang hinatagay og kwarta, makita na nato nga naay mga tao nga isog na kaayo nga moatubang gyud ngadtos babaan sa pultahan sa Kumilik ug manghagad nagkinihaay sa Kumilik commissioners. Unsa naman di ning atong nasod karon? Kumusta naman? Naapabay kamatuuran panahon sa eleksyon. Ang atong paagis pagpili o good shepherds, mga pangulos atong nasod, good pa ba ang atong system or bad na? Kay kung ang atong system sa pagpili bad, then we will choose bad shepherds. Ang atong simbahan nagpakita og nindot nga ehemplo, maampuon, mapaubsanon, open sa kabubuton sa Dios ang pagpili. Gani sa akong nakita diha sa social media na ay mga analysis diha nga gipanghatag kining atong napili karon nga cardinal, si Cardinal Robert Prevost. Sa analyze nila layo ra kay ni Cardinal Tagle sa mga kadabang sanay nga na survey ba nila sad, pero way labot ana ang simbahan ha. Kanilang mga tao nga gusto lang yun mag-survey, kunuhay, mag-analyze. Si Cardinal Tagle nakakuha og naasa 25% possibility nga ma-elected siya nga Pope. Kanini si Pope Leo XIV, ang iya ragid aning percentage, sa ako nakitaan dito, amot na sayo pa ko ato, 0.6%.
ang iyang ano bang murabag sa mga survey nga posibleng ma-elected siya. 0.6%. Yang anong maumay na Santo Papa kay mao'y gipili sa Espiritu Santo bunga sa pag-ampo sa mga cardinals. Karon kita galibog na ko aning survey na ay survey nga ipagawas nga hapit tanang kandidato nga naa sa line-up sa Team Marcos maoy sod sa Magic 12 sa senador. Igsunod sa natong tanaw sa laing survey, hurot sad ang 12 ka senador tuasad sa Team Duterte. Hain man ani. Pulo sila nag-claim nga tininuod ning among survey. Hain ka ani ang tinuod nga naa man gyoy gitawag natog 180 degrees nga difference. Unsa man na ilang survey? Manginana ba? Dili ba ni mind conditioning? Aron nga inig-abot nas resulta kung kinsay makatikas, ipahaom nila sa ilang survey, aron mo gawas kunuhay nga mauna na ang tinuod. Tabunan ang kamatuoran. Ang atong good shepherd is the truth. Sa atong ikaduhang pagbasa, gibutang dinhi nga nakita niya ang mga tao nga nagsulob og puti didto sa langit og naay mga palma nga gidala. Sila kuno to ang nakasugakod sa mga pangluto sa kalibutan. Ang kalibutan, mga igsoon, anti-truth, anti-life in general. Unya, kung gusto tang maluwas dinis kalibutan o maminaw tas atong good shepherd nga mao si Jesus, kinahanglan kitang magpakamatay. Karon, Mother's Day na to. Lingi ag usab imong tupad, ing na Happy Mother's Day. Nya, kung amahan na siya, doon na gina siya gihimong mother. Nya, ang imo sang mother, Happy Mother's Day. Pero ang pangutana, ang atong mga mothers karon, good shepherd ba or bad shepherds? Pro-life ba o anti-life? Kanang mga mothers nga dili gustog daghag anak, 2-child policy, 1-child policy, pro-life pa na o anti-life? Kanang mga mothers nga magsige gamit og pills, magamit og condom, IUD, ligation, og labaw tanan, abortion, good shepherd pa na o bad shepherd? Hinaut unta, nakitang mga katolikong mga mothers, advocate unta ta life. Ang atong mga mothers karon, dili ba mga bakakon? Advocate ba sila sa truth? Kumusta ka ha? Unya, kung mamakak na sila, unsa pa man na sila, good shepherd or bad shepherd? Kusga. Mao na. Kay magtudlo sa ilang mga anak o pamakak, mahimo sa nang bakakon, mulingkod nas gobyerno, gagikan man nag-inahan, gagikan na ginikanan, kining mga bakakon na to, mga politicians o mga leaders sa simbahan o sa gobyerno, produkto ni sa mga inahan o amahan, nga nag-umol nila. Ug ang bunga mao na nirong nahitabo sa tong katilingban. So we need to teach children how to be truthful. Matud pa ni Kristo, I am the truth. I am the life. I am the way. Truth. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na truthful ka sa imong naong, ina-truthful ng imong naong, nya dili gani ing na bad shepherd ka. Mura maghaom kayo ang ato karong ebanghelyo sa atong gihimo nga eleksyon. Ang magbalantay sa Pilipinas maoning ato karong gipili. Mga addition kay midterman, in addition sa mga magbalantay legislative, sa atong mga executive nga area, sa local, sa gobernador, congressman, sa mayor, konsihal. Mao nang nagpili tarog magbalantay. Kinsa man ning gitawag ni Kristo nga mga tulisan o kawatan, kanang dili kuno moagi sa pultahan.
Unsa man ang dili mo agis pultahan panahos eleksyon, ibaw mo ang mga tikasan kana bang makalingkod sa posisyon tungod kay nanikas. Sa atorong mga kandidato wala bay mga tikasan? Naawa. Ang common kay natong tikas kana yung vote buying o kanang dagdag bawas niya karon murag muna giduda-dudahan nga basin o mahitabo gid ni gani sa mga observations na amang gyud ang vote buying gani dili na kinamangay binarugay na ang vote buying. Ano bang magbarog ba kay maglinya? Nakita na nato sa atong mga mata. Why nibadlong, why nagpakabana ambot og ngano. Nya ang dagdag bawas na na nag-accuse ana. Diha pinaagis atong machine. Mga igsoon, si Kristo nag-warning na nga ang tao nga dili moagi sa pultahan mupatay og mupatibulaag sa mga karnero. So kinisang ato mga opisyal sa gobyerno nga manikas mupatay og mubungkag natong mga Filipinos. Sa Team Marcos o Team Duterte hain kaani nila ang naghiusa sa atong mga Filipinos, Team Marcos o Team Duterte. Atong iampo nga ang mulusot unta karon kana gyung muhiusa sa mga Pilipino. Munang niingon si Jesus, ako ang pultahan. Kinsa man si Jesus, ang kamatuoran. Matud pa niya, I am the truth. I am the life. Munang kining mga kandidato nga mga pro-life o pro-truth, mao ni sila ang atong manluluwas sa atong nasod. Nya kasagaran ra ba aning mga pro-life o pro-truth, dili ra ba nimo daog? No? Ako na human akong butar. Ana ko ikuan. Nisayo ko dito sa daraman dia unahan. Di pa kayo daghan, pero nag-anam nagkadaghan. Nag-ampo ko nga, ingon ko nga, karon ang katawhan, gitagaag higayon nga mupili. Mao ni ang pultahan. Naot unta Ginoo nga dili babagan sa yawanon nga mga katawhan ang pultahan. Kaya usahay masirad-an baya sana. Dili makalahos ba ang kanang atong gibutar, dili makalahos ngadto sa final counting. Kay naay gibabag sa machine, posible ba? Naay ibabag sa machine nga counting machine nga program ng daan ug mao na toy mulusot. Ani do naman ay vlog sila si Attorney Glenn Chong nga ang testing dito mating ito yang gimension nga lugar sa Butuan nga naa ditoy ni testing nga ang iyang gibutaran kaning line up sa mayor, pero paggawa sa masin ang resibo sakto igo gyud. Ako sang gi-check up ang resibo karon, ang akong gibutaran tuwa gyud ni gawa sa resibo, pero pagtan-aw nila dito sa masin pag-ihap na ang iyang resibo, katong iyang resibo nga mao'y naghatag niya og kunuhay pruiba nga ang iyang gisuwat sa balota mao ginigawas. Pagtan-aw nila sa the same receipt number ang giihap sa masin, ang dito nas kontra. Nya iya na sang giusab, tagaan siya og another ballot, testing ballot, number 9 man tog number 10 ang gisulti ni Attorney Glenn Chong. Ang number 10 iya na gyung gi-overvote niya kay para dili na maihap ang mayor mo iyang gi-overvote. Duha ka mayor ang iyang gibutaran.
Kay og ma-overvote ka di man na ipon. Nya ang iyang konsihal maura gyapon, murag maura man tingali gyapon to. Pag resulta kuno gibutangan sa masin nga overvote. So dili siya maihap ang mayor, pero ang konsihal okay ra. Karon kay pag check na sad nila sa actual gyud nga giihap sa masin, wa may overvote dito. Ang kontra ra magyapon mo unaan ngangan. Nang gahimo siya og petisyon ngadto sa Comelec. Kadto usara to ka machine. Ambot ka og usara ba ka machine ang naingon ana kung tinuod sad na siya. Muna magampo ta sa Ginoo kay ang Ginoo gamhanan man gyud. Nga bisan pa tingali mudaog ang dautan kung daghan na kaitang nagampo kitang mga Katoliko dinis Pilipinas, magampo ta alang sa hustisya, kamatuoran o katarungan sa atong kaangayan sa atong katilingban, ihatag sa Ginoo kay siya may pultahan, ihatag niya basin dili niining paagiha. Kay kining paagiha nga eleksyon posible mang matikas basin iagi sa Ginoo sa laing paagi. Iyan na pareha bitaw sa una ang mga kadto mga Israelita di na sila kaagi sa dagat kay Red Sea, mga lumo sila sa dagat, wa na sila iagianan unya kun moatras pud sila sa dagat atubang sad sila sa mga sundao ni Paraon, mahurot sad sila kamatay kung ilang makig-away sila. Pero ang Ginoo mo'y nihimugdan, iyang gibuak ang dagat og niagi sila. Ang Ginoo ray makahimo ana. Muna importante kay nato ang pag-ampo. Kay bisan ang mga tikasan mahilis ra na sila pinaagis pag-ampo sa Dios non nga pamaagi. Daghag paagi ang Ginoo, endless, dili siya dili siya corner nato sa usa lang ka paagi. Ang Pilipinas gimahal nis Ginoo kay niya dinhi ang daghang debosyon, pero kita lang mga Filipinos wa pagyud makaamgo nga naa tay dako kaing treasure nga ang atong tinuod nga magbalantay dili ning mga politicians, dili ning mga inila nga mga partido ang tinuod natong magbalantay ang Ginoo. Muna dangop gid taros Ginoo, magampo ta, magpuasa ta aron nga mahimong epektibo ang atong pag-ampo. Ipakita nato sa Ginoo nga muila na gid ta nga kunwa siya wa gid tay mahimo. Lingay mong tupad. Inanisalig ka sa mga politisyan, inanisalig ka, pulos gina sila di kasaligan og way Ginoo. Muna sa atong unang pagbasa gibutang dinhi nga si Pedro wa na siya mosubay sa gilatid sa ilang mga leaders sa mga Israelita. Matod pa niya, kadtong mga mananap nga giisip na tong hugaw, giingnan ko sa Ginoo, ayaw isipang hugaw ang gipili sa Ginoo. Posible nga naataroy mapili nga mga kandidato nga doon na tayo usahay judgment nga hugaw man ni siya, bati man ni siya. Pero kung dili lang yun pinaagig tikas, kung gipili ginas katawhan, mapuslanon gid na siya. Bisan pag atong tan-awon nga murag hugaw siya og kinabuhi. Kay wa kunoy hugaw basta gipili sa Ginoo. Muna ang question diha, gipili ba ni Ginoo o gipili lang pinaagi sa tikas? O gipili sa mga tao kaning mugawas gyud ang normal nga gibutaran, bahala nag-unsay rason nganong nibutar ka, nya mahimog yung majority. Amo na gitawag sa Latin nga vox populi vox Dei. Ang tingog sa katawhan mao'y tingog sa Dios. Pero kung gitikas nya nagampo ta,
mohimo ang Ginoo sa iyang aksyon kung kinsa gitinuod niyang gipili. Pareha ni Moises, gihinginlan siya dito sa Ehipto kay nasakpan siyang wa na mutuman sa pamalaod sa Ehipto. Niya kay gipili man siya sa Ginoo, nibalik siya sa Ehipto isip leader na sa Ginoo o nagmalampuson siya. Gihinginlan siya kay dili siya dawaton isip leader, anak ni Paraon, gi-reject na siya, pero gibalik siya ngadto aron mahimong leader. Ang Ginoo na nagpili. Muna diri sa atong tubag sa Salmo. Sa itong tubag sa Salmo? Limot na mo. Ang akong giuhaw sa buhi nga Dios. Unsa may imong giuhawan karon? Kwarta o Ginoo? Muna ato ng paminawon. Kaya nga atong kalag wa ni giuhaw og kwarta, giuhaw gid ni Ginoo. Niya kun ato siyang tagaan og pagampo, pagtinarong, pagpaubos, mugawas gid na ang gahom sa Ginoo. Niya once gani mugawas na nang gahom sa Ginoo, wala nay makapiog ni ana. God will make a way. Muna gawas nga magampo ta, maghinulsol pud ta sa atong mga sala. Aron ang Ginoo mo'y moayo nato, mo'y mohimo nato nga instrumento sa kalambuan sa atong nasod, kalambuan sa atong pamilya, kalambuan sa atong kalibutan. Ang pag-ila sa pinadala sa Dios alang sa kaluwasan, dili sayon buhaton. Bisan ang mga Hudiyo nga nagtuon gyud sa mga propet, gipangsulti sa propeta, nya expected kay nila nga naagyo ipadala ang Ginoo para pagluwas sa katawhan. Wa gyud kaila ni Hesus isip manluluwas hangtod karon. Lingiyay mong tupad ing na nakaila jud ka ni Hesus. Tana ko kaila ka kay na para dire ningon siya sultihi gyud kuno mis klaro be unsa gyoy tinuod, ikaw ba gyud ang gipadala ana. Si Jesus maglisod pod siya og hatag og tin-aw nga pagsulti og pulong lang. Kay kani manggong atong pulong malalis gini siya. Magtan-aw bitaw ko sa komentaryo sa karon sa mga nag-una sa unofficial nga kana ganing results niya. Naman na yung mga comment naidaghan nga musaway. Mao gini atong gipili. Kapur sad natog pinilian mga inana ba. Kay ang tao manggod ug ato lang tan-awon sa siyang pagkasiya og sa iyang mga sinultihan og sa iyang gitawag og credentials, usahay dali kita makakita og apan. Lain na sang lingi si mong tupad ingna nakauyon rakas nag-una karon. Ingna nakauyon rakas mga nag-una karon nga gana-ganing napili sa gikan sa senador hangtod sa konsehal. Nakauyon ra mo o naglingo-lingo. Naiuban galayat-layat, naiuban gani gapabuto na kunog fireworks. Pero ang uban naglingo-lingo pod. Muna si Jesus naigo sad siya ana. Naiuban nalipay nga siya mao ang Mesiyas, pero ang uban sad naglagot nganong magsigi siya ingon nga siya ang Mesiyas. Unsa may gisulti ni Jesus to prove nga siya mo'y pinadala sa Dios. Matod pa niya dire, ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan mao ang akong mga saksi. Buhat gyud. Muna manghangyo ta aning ato karong posible nga ma-elected na
sa atong Senate, murag kasagaran, mga karaan man, di na ta mabaghuan. Kay ambot, og naa pa baka sila buhaton nga kanana ang makaingon tang kanida, murag bag-o ning buhata, pero murag mga naong nila, murag nanggungis na ba sa atong tanaw. Nalay duha diha nga murag naaron sa Magic 12, murag bag-o, murag duha ra man tingali na. Pero ang uban, wa na. Og sa dagat pa na, gitug ka nagsisi. Tanawa ng ilang mga naong. Anay uban niya, bago-bago, pero nay uban. So, karaana, kapila na nagbalik-balik. Mauna, ato lang iampo, nga doon na unta sila yung mga buhat sa ngalan sa Ginoo o sa ngalan sa atong nasod. Ang aligre karon ang bag-o din sa Cebu, no? Murag akong tanaw-tanaw, murag ang Cebu mo ay murag na ay bag-o. Ang atong sa gobernador, murag hapit naman tingali ma-final. Ang bag-ong naong si candidate Pam Baricuatro. Nalingaw lang po ko kay doon naman may personal nga encounter ani ni kuan ni Pam nga bisag wala pa na siya mudagan, bisag wala pa kuan, murag na may encounter ni bisita na dinhi, pa picture pa mi ana na siya akong matanaw nga buhat nga makaday ko isip pare sa iyang binuhatan nga wala toy politika ang iyang gibuhat. Kanisa rong gauna sa mayor sa Cebu City, lipay sad ko kay naadyo ko'y personal encounter ana niya si Engineer Nestor Archibald. Nalipay pod ko kay bawog yun ko nga naasad na siya buhat nga isip ako pare makaingon yun ko angayan gid siya na siya buhat nga dili ba pang politika, wala pa siya anang politika, nagbuhat na siya ni ana. Hinaot unta nga karon nga mulingkod na sila dagkong katungdanan, ilang padayonon o palapdan pagyod ang ilang Diyosnon nga mga binuhatan. Nagampo lang po kuani nila og ang uban pa natong mga officials. Ang buhat manggod mga igsuon nga Diyosnon mao na siya'y muhatag og nindot nga bunga kanang gitawag natong salvation. Sa inyong paminaw, nagkinahanglan bag salvation ang Pilipinas karon? Nagkinahanglan? Lain na sang lingis imong tupad na nagkinahanglan kag salvation. Utang palang daan. Kinsa din di ang way utang be, tasa kamot. Sige. Tasa kamot. Daw. Kana. Kalisod salbaron anang utang. So kining ato mga officials, atong pangandoyon. Team Marcos man, Team Duterte na amang ginakasod sa ilang mga team, na may nakasod sa ato rong mga elected officials. Sige. I-proiba nato, save the Philippines from debt. 16.6 trillion pesos. Tanaw na to, muos-os ba ni siya at the end of this year? Og muos-os gani ning utanga, pasabot, kining atong bag-ong gipili, dunay Diyosnon nga kinaiya. Pero inigsunod tuig, inigkwintada, mulapas na gani sa 16.6 trillion, magduda ta, nga muragwa gapoy ayo. Utang palandaan. Nya sunod kaning atong kuan mga problema sa katilingban, kaning unemployment, kaning kagutom, kaning drugas, di man gyud ikalimot, krimen, kaning patay, pinatyanay, karon tulis ang mga inana, kusog mo na karon, kaning sugal nga porting daghana ng mga adik online nga sugal o actual nga sugal o kanig yung graft and corruption. Manghinaot ta nga to prove kay namaroy daghang accusation nga ang machine kunong gigamit sa kumilik murag na ay kadudahan nga
daghan ba daghang question sa machine nga nag-ihap. Ang machine baya mo nag-ihap ani karon niya, daghan mga accusation diha. Di gina masulbad, ipa-audit na sa mga expert ana, posible mas maayo ipa-audit kung ang iyang pag-process sa resulta aning mga machines karon sakto ba kay nga ako'y nakitaan nga record 1 million naman tingali to kapin sa ni Pam Bari 4 pagsunod oras nahimong mang 800,000. Ang inana ba? Tungod ko na kaya na unsa to ilang giingon ni jump baka tong machine or na doble niya ihap. So dili sad kayo perfect ang machine nga nag-ihap. Mo nang sakto basad ka ning nang gawas karon nga mga resulta. Kaya ang machine ra may gaihap. Og unsaon ni sa kumilik paghimo og kanang tin-aw nga reliable nga kuan explanation ila na. Pero mas nindot gyud ang buhat. Muna ang mahal nga Birhen Maria nagpakita gyud nato og ang mga apostoles og ang mga santos sa atong simbahan nagpakita unsaon pag kanabitang himong buhi sa kaluwasan nga gidala ni Kristo kanato. Ang unang gipuy-an sa mahal nga Birhen Maria, nag-agad gid siya sa Espiritu Santo. Ang gibuhat ni Maria, ang Espiritu Santo mao'y nagdiktar niya. Gidiktaran siya sa Espiritu Santo pinaagi sa pulong sa Ginoo. Munang ningon si Maria, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Ang mga bata sa nagipakitaan ni Maria dito sa Fatima, sila si Jacinta, Francisco, Lucia, nagtuman sa pulong sa Ginoo nga gipaambit ni Maria ug mao nay hinungdan nga ang Fatima since 1917 hangtod karon usa gyud sa mga lig-on ug dako kayong debosyon sa tibuok kalibutan. Kay gituman man sa tulo ka bata, mga bata rato sila, pero ilang gituman, nag-anto sila, na misunderstood sila, pero ni padayon mao na nga nakahatag ni dako kayong kabag-uhan sa kalibutan ang debosyon sa Our Lady of Fatima. Ang ato sad nga unang pagbasa, ang mga apostoles bisag ipanggukod na sila, ang mga disipulo nagsunod ni Kristo, unang nagsunod ni Kristo, bisag ipanggukod sila, nagtuman gyapon, wa magpadaog sa kahadlok ba, nagtuman gihapon sa sugo sa Ginoo nga isangyaw ang ebanghelyo. Bisag nang amatay na si Esteban, amatay na, di apagyoy gasigig lotos, nagsige ra gyud sila sangyaw, managan sila nga sa laing lugar, matong nangabot sila sa Antioquia, pero nisamot na no kadaghan ang nituo sa atong tinuhuan nga Kristiyano. Gani gitawag sila Kristiyano didto gyud sa Antioquia for the first time, tungod kay wa sila mohonong pagbuhat og maayo. Muna atong iampo na amang mga buangon nga na-elected nga officials, sama sa namong mga pari na say usahay buangon na ordain, magampo ta nga doon nagkabag-uhan nga magpatalinghog ta, magtinabangay ta sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Kay wa gani ning pulong sa Ginoo nga magiya nato bisag unsa pa na ka-credible ang iyang aning itawag nato bayudita aning mga na-elected karon, di gina makahatag og bisan gamay nga asinso sa atong kahimtang. Kining atong utang usa ni sa barometer nga mo determine, mo tan-aw nato, mo pakita nato improving ba or degrading ba ang sitwasyon sa Pilipinas. Ako utang lang sa itong tanawon kay kanang tao nga mo arang-arang ang income, mo arang-arang ang pagkabutang, mo minus man ang utang, mo minus gyud. Last na lang lingi sa imong tupad, ing na nag-anam o kamino sa imong utang o nag-anam kadaghan. Kita din ambot ang inyong pagtuo o kusog ba kayo, amantay lain din yung pamaagi pagbayad sa utang, kini mga tong slot o mga kolekta,
maura man gid na nga nakautang ta tungod ani ato mga projects, ato lang sang gigrab ang opportunity. So atong ipakita nga nagtuman ta sa sugos Ginoo, manghatag kita og kinasing-kasing, dili lang kausa kung dili permanente. So ang atong slot karon, ang SBF DAG na apay 3,378 ka slots na available, tag 500 pesos per slot. Katuning paras kumbinto na ni 16 slot challenge nga tag 8,529 na sa datong nadawat. Ang kantong para sa atong pista, reward na ni sa mga mga chapels na apay 24,627 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Na ni 12 slot challenge nga tag 1,200, 1,380 na sad ang atong nadawat. Salamat sa mga nanghatag aniha. Salamat kanunay unya. Sige lang itag patalinghog. Kay kining na nagsunod nato sa ato dinhing platforms, YouTube, Facebook, kining ato mga humili, ato mga gipang reel na ginasuban, gipang TikTok, o maminaw lang yun mo, nya madasig mo. Ang itudlo gyud Ginoo, tabangan magid nato ang katilingban sa simbahan. Nya ako nag-awhag ko ninyo aning mga slat-slat, not for myself, but for the church. For the church dinhi sa San Vicente, o sa atong archdiocese, o outside sa atong archdiocese. Iyampo nato magpadayon tas kalig-on o pagsangyaw sa pulong sa Ginoo pinaagi sa atong mga buhat, og labi na gyud ang atong mga bag-ong mga na-elected o na-re-elected nga mga politicians karon. Ang sugo sa paghigugma gi-highlight gina og maayo ni Kristo sa iyang pulong og sa iyang buhat. Ang pulong niya nag-ingon nga kini mao'y kinadak-an akong sugo, paghigugmaay kamo. Unya sa iyang buhat, iya gyung gipakamatyan, iyang gipaagasan sa iyang dugo ang iyang paghigugma nato. Gilingi ay mong tupad ing na tinuod kang nahigugma nako. Nako no. Na tinuod kang nahigugma nako. Hana katong atong mga nang-apply pag kasenador hangtod konsehal sa lungsod, tinuod ka to silang nahigugma sa mga Filipinos. Tubag. Kamusad kitang nipili. Tinuod tang nahigugma sa atong gipili. O tinuod ka tang nahigugma sa Pilipinas, maong nagpili ta. Tinuod? Murag tinuod. Ang mga apostoles nahigugma ni Kristo. Unya kay si Kristo nipili magdusi ka mga gitawag niyag apostol nga motoy pundasyon sa simbahan. Pagkabakanti sa usa, ilag yung gihulipan tungod kay nahigugma sila ni Hesus, ug ang ilang paghatag og tao nga ipuli ni Judas Iscariote nga pinili ni Hesus, gipaagi sad nila og pagampo. Katong pag-eleksyon, nagampo ta, natay si Simpel, nagsigitag ampo sad, natay prayer warriors na nagduka in town dito, no? Nagduka ang mga nagampo. Mumata lang igting snacks na. Okay, di man busy. Sige nga, manamo na ka sa langit, pagdaigon, adto ka sa kuan, adto ka sa voters assistance center, aligre man. Ako nga, lab. Aligre kayo, di magduka, pero adto sa prayer room, ako manggilibot nga to ang mga kuan. Ay, sus, nanagana, aman namo na ka sa langit, daigon, ni mga ala. Pero sige lang, basta nagampo. Ampo ta. Kay nituo ta nga kung naay pag-ampo, mulusot yun ang kamatuoran. Pero karon, og mutan-aw ta sa social media, purting daghanang questions. Gani, pag eleksyon palang daan, daghang nang hitabo.
hasta gani ang atong presidente si Bongbong Marcos na kuha man tos coverage, katulo niya gisod ang iyang baluta sa masin, wa basaha. So daghan na gipangluwa ang ang baluta dili basahon. Niya pag counting na sad, niabot nag 1 million sa gobernador lang, niabot nag 1 million, nigbalik og 800,000 pagkasunod oras. Ang kang Senator Bongo, iyasan na nasa na sa social media, iyasan ang gisulti, aning orasa 26 million na ang iyang votes, pagsunod oras niya himong 21 million. Kaya siya may number 1 sa senatorial. So ang machine mismo way klaro, gaana-ana ang iyang resulta. Kaya nga naman, doon na tingali technical problem. Doon na si ubang mga machine, giilisa na gyud, gi-counting na lang, gi-manual na lang, kaya di na gyud mo function. So, mao ni ang mga resulta. Karon, kung ang machine weak, dili siya ligon, samot na ang iyang program. Masudlan gito og dali itong masudlag mga hackers. Galisod, magani ang machine sa iya lang normal nga function, samot na itong iyang program. Muna, naidaghang ni question, okay lang ang local, kay dali raman na ito ma-determine, panalitan, din ato liluan, makuha din na ito ang pulso. Dali kita kakuha pulso, og nidaog ni ang atong mayor, Mayor Aljo karon og ang ang ilang team, Frasco, na naog, maka lingi-lingi man din ta, panahos kumpanya, kusog man gini sila. Mana ang local dali ra i-check, kanang national mo ilisod i-check, ang senador ba, senator, mo na ilisod i-check kay og taga Mindanao ka o makaingon ka diri sa Amos Mindanao, kusog kayo ni nga team. Pero igabot anas Luzon, kay bawo pa day ka nga kusog na imong team. Kay national man, di man kakapaniid. So adto kita mosalig sa machine. Og daghang ni question karon nganong naingon ana ang resulta sa atong mga top 12 senators. Ang ako sang gamay nga pagpaniid, di pila ra man sa atong kapasidad, no? Pero mo ni ang akong napanid-an. Panahon sa kumpanya, doon naman to'y, di man ko musalig anak ka na mga survey nga kanabitang ilalang i-publish, nga mo ni ang survey. Ganahan ko magsunod ato mga kalye survey. Katubang magsige bitaglakaw, manang, unsay imo, Team Duterte, Team Marcos, ana. Sa senador lang to. Magsige mo to siya gana, unsay imo, Team Duterte, Team Marcos. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa akong napanid-an sa pipila ka mga kalye survey nga akong gitanaw, ang kaning Visayas o Mindanao, labi na yung Mindanao, 98% ang pilion yun sa tao, Team Duterte. Og nigawas ginakaron, matod pa sa resulta sa akong nabatian sa social media, whole Mindanao, ang resulta, top 12, pulos gyud nasod ang katong gitawag og Duterte. Duterte ba? Niya, ang kasagarang nisod nga nahimong 12, ang katos ang ilang gi-adapt nga ikaduha si Amy Marcos o si Camille Villar. Mo'y kasagaran ni Sod, pero ang Duterte 100% yun. Maoy naa sa top 12 sa Mindanao. Dinis Visayas, akong gitanaw-tanaw ang resulta, murag naas mga 85% ni Sod gyud ang Duterte. Dinis Visayas. Pero pag abot na sa nasyonal, ang nisulod sa Duterte, 30% ra. Tulo ra kabuok. Si Bongo, number 1. Number 3, matingay ito si Bato de la Rosa. O si number 6, matingay ito si Marcolita. Kana man sila may member gid sa Duterte. Tulo na lang kabuok. Ang pangutana, unsa may nahitabo sa laing 7 nganong sa Visayas o sa Mindanao nasud man sila nganong pag-abot sa
nasyonal, wa man masod, pero ang ilang tulo ka kauban na top man. Nga unta ang ilang gipromote og maayo Duterte man. Ano na pangutana? Unya ang survey sa Luzon, Visayas, Mindanao, pag-abot na sa Luzon areas og Bicol og kaning mga ato diring dapit sa Leyte, dapit sa kaning mga Masbate ngadto sa Palawan, daghang mga area og ngadto sa Far North sa Luzon, ngaris Bicol regions, kaning ang akong nakita sa Kalye survey 70 to 90% man Team Duterte ang gipili sa mga tao. Team Duterte. Kaya ang ilalaging gipromote, Duterte. Mao gito'y siging siyagit, Duterte. Sa ato pa, kung pilion ni mo si Bongo, o si Bato, o si Marcolita, maapil gitong, general, 70 to 90%, maapil gitong other 7. Pero karon wa man maapil. Sa ato pa, 30% ra ang resulta sa Duterte. Pero top notcher ang ilang usa, number 1 si Bongo, number 3 si Bato, number 6 si Marcolita. Kalimtan di na sa mga supporter sa Duterte ang karing other 7. Karirag yung tulo ilang pilion. Mao na karon ang panawagan niingon sila basig na ay nahitabo dito sa machine. So ang demand karon transparency. O unsa may transparency, mag-manual counting. Mo ni ang gitawag og audit. Ipa-audit ang result sa machine, parehara sa nas bangko, ang mga auditor dili mo salig sa print out. Unsa may ilang buhaton, kuhaon tong file og ilang manualon og kabkab, ilang ana-ana itugma-tugma, nyag naay findings gani nga usa ipatubag dayon na sa in charge. Og mao nay makapakapoy namos una sa akong mga almost 8 years sa bangko, mao nay makapakapoy ang pagtubag sa findings sa auditor. Ana. So ipa-audit ang resulta bisag kana lang nasyonal. Ako mo pabor sa kuana kay lagi matud pa ni Hesus dire, kung nahigugma ka sa usa ka tawo, dili nimo siya isipon nga sulugoon. Matud pa ni Kristo, dili ko na kamo tawgon nga sulugoon, tawgon ko kamo nga mga higala. Nga naman, kay ang tanan nga akong nabati sa akong amahan, akong gisulti ninyo. Kay ang sulugoon, dili mahibalo unsay gibuhat sa iyang agalon. Nga naman di ay, ang kumilik, agalon di na nato. Agalon na nato ang kumilik. Unsa mo nang kumilik? Sulugoon na nato. Ang kumilik ato ng sulugoon, ang agalon kita nga katawhan. Karon og mudiman ang katawhan nga kumilik, i-audit ng resulta sa machine bisag sa national level lang, kay dali raman i-monitor ang local level, ang national lang mag-manual counting. Mo gasto ta ana, gasto magitas ayuda pila ka billions ang atong girelease atong ayuda kadto lang pagkasabado dinhi lang sa area nato katong nanghatag ato ayuda man gito, pila ka to ka milyon tong nahatag dire. Gasto magitana wa man gina badlongas kumilik. Kana na bang pag manual counting nga na naman na tanang baluta girimit naman na pila ra gud ka area ana ang mag manual counting, sweldoha na diha mga 1 week, labing dugay 2 weeks humana na. Mao na siya unta aron makita gyud og unsa gyud kamatuoran, ipa-audit pinaagi og manual counting. Kay unsa man say kapuslanan anang atong mga baluta nga gisida niya, gisud ngadto, gitigom sa masin, para unsa man na siya? Mao na siya gitawag og supporting documents. Kami sa una kanang mga cheque kay clearing distributing mangkos bangkos una, primero na kong position for 3 years. Kanang tanang cheque nga among ipada sa Central Bank para iuli ngadto sa mga bangko, amo nang gi-microfilm. Na may microfilm dito nga i-feed na nimong cheque, pictura na nya mapuno na ganito ang katong iyang anang murag iyang film,
Tigo mo na butangan nag-date adto na sa safety box sa bangko. Kaya nga naman, ug dunay mga complain bahin sa cheque, ang katapusan yung source nga reliable kadtong microfilm. And I think it is still done until now. Mausad na siya kanang kuan, kanang atong baluta, kanang atong gisidan. Kay doon na may daghang complaints. Example, nagbutar siya og 12 ka senador. Pag feed niya sa iyang baluta, ang gibutang dito sa resibo overvoted or unsa na overvote. Sa to pa wa na to basaha. Okay lang tong undervote. Kay basahon man to niya ang imong gibutaran. Ang overvote cancel na to. Kaluoy. Unya ang iyang claim mupakita pa guys siya naman na social media mupakita pa gani siya sa iyang lista. Oh, kaklaro sa akong lista. 12 ni kabuk mura ni akong gisunod. Ngano mang pag-feed nako overvote may gibutang sa machine. Di nasayang to. Unya pila ka kabuk ang naingon ato. Kay lagi ang machine dili kay siya accurate. Mao na i-audit nato. Mao na ako sa support ko ana sa panawagan sa PDP Laban nga mag-audit, mag-manual counting, gastuan ta na for the sake of transparency. Kay lagi matud pa ni Kristo, kung imong gihigugma ang usa ka tawo, di gyud ka magtago-tago ana. Kamong mga asawa, pagkasal ninyo, nahibawan ba ninyo tanan nga gibuhat sa inyong bana? Wa mo kay baw? Kuan ba yan na? Ground ba yan na for invalidity sa inyong kasal? Kanang gitawag og deceit. Kana bang nagminyo ka sa usa ka lalaki or usa ka babae tungod kay salig kay kaniya nya doon na di ay material aspects yang kinabuhi nga wa niya gitug-an nimo nga kung gitug-an pa pag before sa inyong kasal di jud ka mudayon og pakasal. Ground na for invalidity. Panalitan ng asawa kog babae nya naa di say anak sa iyang pagkadalaga nya tan-aw nako niya pure gid siya. Nya pag resulta pa, pagkaminyo na namo, after pila ka buwan, nadiskubrihan ako nga naa say anak. Nya ako, di ko ganahan mga sawag babae nga nanay anak daan. Pwede ko mo file ana og annulment. Pwede na. Or babae, naminyo siyag lalaki. Nya kana ding lakiha. Kay lagi pure gyud, wa gid sila premarital sex. Impotent di ay. Dili day kahimo og sexual activity kay impotent siya pero wa siya motug-an sa babae. Karon pag humana nilag kasal, honeymoon na, uy, patay na mas junior. Ana, ingon ng babae nga, ngano man ka nisulti? Lab manggudti ka. Labti ka tanong kang buanga ka. Ground na for annulment. Mausad ni ang atong butasyon. Ang kumilig, kinahanglan iyag yung ipakita ang kamatuuran. Ug naay mga questions, mubalik kita ngadto sa real documents, kadtong mga baluta nga actual gyud nga gisidingan sa mga butante for the sake of transparency. Aron inig resulta, dili invalid ang ato karon nga eleksyon. Kay kung pabili na nga questionable nya naa di ay gyoy nahitabo nga binuang invalid ang atong eleksyon. Unya kay invalid man ang binuhatan ni ining maong mga tao nga na-elected kay invalid man sila dili sad mohaom sa atong expectation. Si Matias nga gipili sa mga apostoles tungod kay guided by the Holy Spirit na nahimo gyud niya ang expectation sa Ginoo. Ug unsa may nahitabo ni Matias, nagpakamatay gid siya para sa ebanghelyo. Namatay siya as martyr of the gospel. Kay mao man ginay main function. Hinaot unta nga ato sang napili karon
nga kung validly chosen gid sila gikan sa senador hangtod sa konsihal sa lungsod or sa syudad, magpakamatay ta sila para sa kaayuhan sa atong nasod, dili nila tiwason og patay ang atong nasod karon nga nagkalisod na. Normal gid na sa atong kinaiya nga malipay gid ta kon masuod ta sa mga sikat o gamhanan nga tao. Lingay mong tupad ina naa kay mga suod nga gamhanan. Ingna ko no. Ingna suod ka sa mga sa bag-ong gobernador karon. Ingna ko no. Or suod ka sa bag-ong mayor karon. Muna nga inig eleksyon, maningkamot yung mga tao og pakigsuod, ang mga politisyan maningkamot sa pakigsuod, labi na gyud og kining tawhana dunay impluwensya sa katilingban, daghan siyag tao nga madala, ila gid nang suoron og ilang paningkamutan nga mapakita nila nga suod aron nga makadaog sila. Munang uso na sa kaning panahon sa kumpanyas eleksyon kanang endorse. I-endorse gani kag lig-on nga tao, murag madaog yun ka. Pero i-reject gani ka sa mga tao nga dunay gitawag og influensya sa nasod or sa katilingban nga dako, ana pildi gyud ka nana. Pero si Jesus lahi siya. Ang iyang gibuhat niingon siya, ang mudawat sa akong gipadala mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kinsa may sagad ipadalas Ginoo sa atong kinabuhi? Kinsa man? Ang mga kabus. Kay ang first instruction ni Jesus sa iyang mga sumusunod, ayaw mo pagdala bisag ilisan, ayaw mo pagdalag kwarta o sudlanan sa kwarta. So kung manlakaw na ning iyang mga gipadala, tan-awon sila kabus gyud. Muna di kita kakitag santos nga nagsigig pangandoy anang mga luho nga kahimtang na may mga dato nga santos sama ng San Fernando Rey, hari man na siya. Pero ang iya yung gibuhat, iya yung gibiyaan ang mga kanibang kaluho sa kalibutan. Naningkamot siya nga mahimong kabos sama nila ni San Vicente Ferrer o labi na gyud si San Isidro Labrador. Nisikat siya sa iyang kakabos, nisikat siya sa iyang pagka-ulipon or pagka-mamumuo. Mo na ipadala ni Jesus. Lingay mong tupad, ingnakin sa imong pilion, ang janitor o ang mayor. Kinsay ganahan imong dawaton, ang mayor o ang janitor sa lungsod? Oy tubag. Og moanha kag kompanya, kinsay imong unang tagaas imong paghigugma o pagtahod, ang janitor o ang CEO? Kanang sanang CEO, corporate executive officer, labaw pa na sa manager. Kinsa may og pananglitan og muduol sila nimo, kinsa may unahaw nimo hatag og maayong pagtagad, ang CEO o ang janitor? Timan-an nato ha, ang gipadala sa Ginoo padong nato mga kabos. Mo nang moingon gyud si Jesus, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo nay inyong gibuhat nga rin ako. Mo nang usahay malipat kita ani. Unya unsa man sa itong buhaton? Kinahanglan sama ni Jesus nga gipadala sa amahan nganhis kalibutan
Unya nipili pod siya iyang gipadala nga mga kabos, kita sad maningkamot sad ta nga mahimong pinadala sa Dios. O unsaon man nato aron mahimo tang pinadala sa Dios, kinahanglan mahimo sad tang kabos. Lingay mong tupad na pinadala ka sa Dios. Kinakano? Pinadala ka? O kabos na kakaron, pinadala ka. Kanang mamalit na tong slot, pinadala na sa Dios, dili. Kusga. Kay igpalit ni mong slot, ang imong kwarta, gikuha gikanimo, in a way, mahimo jud kang kabos. Ana, so kamong kusog kay mamalit og slot, gipadala mo sa Ginoo. Pero kamong dili gyud mo palit og slot, bisag naa mo ikapalit, pila ra gud ning 100 pesos, pila ra gud ning 500 pesos. Basig wa mo gipadala sa Ginoo. Mao na maningkamot ta nga sama ni San Isidro, mahimo gitang kabos. Diri sa unang pagbasa, gihisgutan dinhi ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo ngadto sa nasod sa Israel, ang pinili nga katawhan sa Dios. Kinsa maning Israel? Nagsugod ni sila sa usa ka tawong kabos, si Abraham. Si Abraham dili tingali kabos gyud nga kanang kabos nga way kwarta, pero kabos siya tungod kay wa siya'y anak. Unya gipabiya pagid siya sa Ginoo sa iyang nasod, naglakaw-lakaw na lang siya sa kalibutan. O kasagaran, basta maglakaw-lakaw gani ka, mahimo gyud kang kabos. O tuod man, sa iyang pagkamasinugtanon sa Ginoo, gipalambo ang iyang nasod, ang iyang kaliwat didto sa Ehipto. Pero tungod lagi kay kaliwat gyud kabos, gidaog-daog nahimong ulipon didto sa Ehipto. Gipadadaan pod sila og minsahero or patriarka nga si Moises, nga otro sang kabos, kay gipalagpot man to siya sa Ehipto, gihinginlan, nahimong kabos, mao'y nagda sa Israelita. Gitagaan silag nasod, nga dako kaayo, hangtod, nagpakasa na sad sila dito, nahimo na sad silang mga kontras Ginoo, o gihatagan silag hari nga si Saul. Si Saul nahimong hari, pero naa siya sa gitawag og taas-taas nga hutong sa katilingban. Mao tong nahimo siyang hakog sa gahom o gikalagutan sa Ginoo. Nipili na sang Ginoo og laing kabos nga himuon niyang hari, og mao si David, magbalantay sa mga karnero, shepherd. Gihimong kabos, gigikan sa kakabos, gipili is Ginoo, gihimong dakong hari sa Israel. O kini si David, mao ang naka-maintain sa kasing-kasing nga kabos. Wa gyud siya nangangkon nga siya maoy hari, kanunay siyang nagsunod sa Ginoo. Nya kay ang iyang kaliwat naghimo naman sagsala, kay gusto man gid sila anang bahandi, gahom, na nga bungkag sila. Mautong nisaad ang Ginoo nga maghatag na sad siyag bag-ong hari. O kining maong hari, matud pas unang pagbasa, mao si Jesus. O unsa may kinabuhi ni Jesus, dato o kabos? Kusga. Na kinsay gustong mosunod ni Jesus, taas ang kamot. Ang di mosunod, iya siyawa. Taas. Gapanagan na. Mao na ningon si Jesus, walay tinun-an nga labaw sa iyang agalon. Ang atong agalon, mao man ka si Jesus, dinhis kalibutan, kabos man siya, dinaog-daog, og gipaantos o gipatay, malipay pud ta nga mahimong kabos, dinaog-daog, o kaha patyon. Mao na si San Isidro Labrador, o practically ang tanang mga santos ni sinati gid anang kakabos
dinaog-daog o gipaantos unya ang kasagaran gipangpatay. Kining atong nasod karon gaantos gidaog-daog dili kaayo sa laing nasod, gidaog-daog o gipaantos sa pipila nato nga mga dato kaayo, mga hakog o bahandi nga mga leaders sa atong katilingban. Mo na magampo ta sanglit Katoliko man jud kay ning atong nasod nga ang atong mga leaders labi na ang bag-ong na elected karon gikan sa senador hangtod nga ri sa pagka konsehal sa lungsod, dili unta sila maghunahuna sa pagpadato tungod lang kay na elected na sila. Ang ila ding hunahunaon unsaon pagbawi ang akong gasto. Katong inyong nagastos eleksyon kay ni gasto man sad gyud mo, kuha na lang to, donate sa atong katawhan nya paningkamot mo na magani ni daog diha sa senador nga murag usas iyang mga campaign talks sa una nga kun kay dugay naman kay ni siyang senador ug mapili kuno siya balik ang iya kunong sweldo isip senador ihatag kuno niya sa mga kabos atong panid-an. Nakahinomdom mo ana niya? Kamo na lay search o kinsa ng senadora ron nga nakabalik og lingkod sa Senado nga misaad nga ang iya kunong sweldo iyang ihatag sa mga kabos. Basig maigo ta sa istorya nga sulti mo lang kana. Pero kanindot unta kung mauna na ilang buhaton aron maluwas ang nasod. Nya kita sad labi na mong nagsunod nako palihog tabangi ang atong parokya kabus kaayo naapatay mga 24,000 kaslats sa atong pista katong God's Healing and Deliverance. Tag 100 ra gyud ni palihog palitan ninyo hurot karong May kay ini ka June mo bakasyon man kog mga usa ka buwan adto ko sa Amerika yana ganing wa na mo slot nga mabati usa ka buwan o nanangandoy ko nga ato unta ning mahatag ngadto sa mga chapels karong buwana. So palihog lang 249 naman ni kapin 1,000 ang akong mga subscriber. Palit lang mo tag sa kaslat karong buwanas Mayo aron before ko mulakaw ato unta ning mahatag ngadto sa ato mga kabos nga mga katawhan labi na sa ato mga chapels ila maning gamiton pag-repair. GHDP ha ang atong SBF dag na apay mga 3,300 ka mga slots tag 500 sad ni siya. So hangyo lang ko ninyo magpakakabos ta karong Mayo palitag slot og unsa may isukli sa Ginoo sama ni San Isidro Labrador nakasinati siya og tumang kalipay. Mao bitaw ang tubag nato sa Salmo niingon tang unsa to tubag nato sa Salmo hangtod sa kahangturan awiton ko ang kaayos Ginoo. Para sa mga tao nga gustong maliwat ni Kristo nga mahimong kabus ug matinabangon sa uban sa inyong pagpamalit og slot, makaingon gyud mong awiton ko kanunay ang kaayos Ginoo. Makatagamtam gyud ta og kaayos Ginoo basta magsigi tagtabang sa kabus ug maningkamot sa tanga mahimong kabus dili magpadato. Unay atong ibutang kanunay sa atong hunahuna nya iampo nato nga atong mga bag-ong elected nga official sa atong nasod nga mahimo unta sad silang liwat ni Kristo, liwat sa atong mga santos aron makahatag sad sila kaluwasan niining nag-ilaid sa kalisod nga katawhan sa atong nasod.